So praise God. Amen. Okay, so today is going to be part 2 from last week. Oh! Woo! Okay? So karong adlaw, well, let me tell you woo, why. thank you Jesus. So karong adlaw ikaduhang parte sa mensahe sa miaging Domingo. Okay. I honestly, I do my best to seek God. Amen. So sa pagkamatinud-anon kay ginabuhat gyud ni Daddy ang pinaka mabuhat niya nga aron nga mapangita ang dagway sa Ginoo. Every week, no matter where I'm at, no matter where I'm speaking, I want to hear the voice of God. Amen. I want to know, what do you want to say to the people? Amen. No, so bisag asa si Daddy, bisag kanus or bisag nagunsa siya, kanunay siya nga mangutana sa Ginoo kung unsa ang gusto nga ipaingon sa Ginoo para sa iya ang katawhan. Maayong buntag. Hi, Rhea. Kali hugmo lingkod. Welcome back. Okay, so I never want to give a message that comes from myself. Amen. I always I want to hear, what does the Lord want to say to us? So dili niya gusto nga maghatag lang og mensahe nga gikan sa iyang kagalingon, mo nang gusto gyud niya nga makadungog gikan sa Ginoo kung unsa gyud ang ipaingon sa Ginoo para sa atoa. And it's easy to see the last few years the Lord is leading us as a family systematically, step by step in each meeting. Amen. No, dayon sayon kayo nato nga makita ang pattern sa kung unsay ginabuhat sa Ginoo, kung ginaunsa ta niya paggiya nga likang human sa usa ka likang kung unsa ang iyang gusto nga ipabuhat sa atoa. So the Lord's will for our family this year is maturity. Ang kabubuton sa Dios para natong isip nga pamilya, isip nga tibuok pamilya, mao ang pagkahamtong. And this is God's will. He wants each one of you to mature much further. Amen. When it comes 2026, He wants you to be a lot further than Amen. you were in the beginning of 2025. Amen. No, so ang kabubuton gyud sa Ginoo para sa atoa igsoon, para nimo, para nako, kay para natong tanan nga gusto sa Ginoo nga inikatapos aning tuig nga 2025, inigtabok nato sa tuig 2026 kay mas maayo na ta or mas hamtong ta kaysa sa sugod sa tuig nga 2025. And primarily, if you're paying attention, the way the Lord is leading us, He wants you to know, He wants to have a personal, intimate relationship with you. He wants to Amen. grow. He wants to grow you in that intimate relationship with Him. Amen. No, sa primera gyud igsoon, gusto sa Ginoo nga kanabang motubo ta sa ato ang personal nga pakighigala, pakigsuod, pakigrelasyon diha sa Ginoo. Gusto niya nga diha ta motubo ba? Mahamtong ta sa atong pakigrelasyon kang Lord. See, you got to listen, Ixon, because there's no way, it's impossible. We are never going to be overcomers. We're never going to walk in the things of the Lord that He has planned for you as individuals and corporately without personal, intimate relationship with Him. Amen. No, kinahanglan nato mamina og tarong igsoon kay ngano walay lain nga pamaagi, no, gawas sa isip nga personal ug isip nga hiniusa nga pamilya igsoon, walay lain nga pamaagi nga mabuhat nato kung unsa ang kabubuton ug ang kapalaran sa Ginoo para sa atong kinabuhi ug isip usa ka pamilya gawas lamang kung naatay suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. And the honest reason why we as individual Christians, as we corporately at the body of Christ, is so weak and we're not representing Jesus for who He really is because we don't know Him. Tinuod. No, ang matinud-anon igsoon nga rason, kung ato gyud bitong susihon, kung mulugdang gyud ang tanan nga mga rason igsoon, unsa gyud ang pinaka ilalom nga rason ngano nga ang lawas ni Kristo, kita kinatibukan, dili lang diri nga simbahan, apan sa kinatibukan, tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, nganong luya ta, nganong huyang ta nga Kristohanon, nganong wala tay gahom nga Kristohanon, nganong dili nato marepresentar si Jesucristo sa iyang kinatibukan, sa iyang pagkasiya, tungod kay wala gyud ta tinuuray pa nga nakaila sa iya. And it's easy to get to know Him. No, pero Not hard. sayon ra gyud di ay nga mailhan siya. Sayon ra sa ila-ilahon. Dili lisod. It's no harder than getting to know anybody else.
No, dili siya lisod sa samang pamaagi nga naa kay usa ka tawo nga gusto nga ila-ilahon. We just have to make him our priority in our life. Diba? So, kinahanglan lang yun nato sa himuon nga ato ang prioridad sa ato ang kinabuhi. Himuon natong prioridad ang ato ang pag-ila-ila sa iya. He has to be number one priority in our decision making. No, kinahanglan nga siya mo'y ato ang numero uno nga prioridad sa ato ang pagbuhat og mga desisyon. You understand it? Nasabtan nato igsoon. So that's where the battle is. So naa diha ang pakigbisog. But you have the Holy Spirit living in you. Amen. You have everything you need. Imagine this igsoon. No naa nimo ang balaang espiritu nga nagpuyo sa imo. But pasabot, naa na gyud sa atong kinasuluran ang tanan nga atong gikinahanglan. Una-una gani ni. You have a personal, intimate mentor. Amen. Who is Diba? who is the living God who lives inside of you. Amen. He said he would teach you all things. No personal dayon suod kaayo, duol kaayo nimo ang imong magtutudlo nga buhi nga Dios. Imagine ra gud igsoon, sa lahi pa ba kung imong hunahunahon, naay mga mentor nga layo nga kinahanglan nimo og connection, no, or para ma-contact nimo sila, pero kini siya buhi nagpuyo sulod sa imo. Unsa pa may mas makasuod ana nga gipuy-an kaniya nga mutudlo nimo sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan. God himself is come to live inside of you Ang and to Diyos- be your personal daily mentor. Amen. And all we have to do is say, yes, I will spend time with you. Amen. Ang Dios mismo igsoon, no, ang Ginoo mismo, ang personal nga nisulod sa imo nagpuyo sulod sa imo nga kada adlaw nimo siyang kauban nga ang imo lang gyud ang buhaton nga moingon lang gyud ka sa iya nga oo, gusto nako nga makigsuod sa imo gusto ko nga mugahin og oras, panahon para sa imo nga makigsuod sa imo makikigala nimo. So, Ixol, generally speaking, the problem in the body of Christ around the world is we are not being taught what our priority is. We're not being taught what our true purpose is. We do a lot of religion and we do a lot of tradition without intimacy with the Lord. And without intimacy, everything we do has no eternal value. It doesn't produce fruit. Tinuod. No sa kinatibukan igsoon kay tung nganong nga huyang nganong luya ang Kristohanon igsoon sa kinatibukan sa tibuok nga lawas si Kristo sa tibuok kalibutan tungod kay wala ta natudluan nga importante di ay nga magtukod og suod nga unsaon nako nga magtukod ko og suod nga pakigrelasyon. Ang natudlo sa ato kay relihiyon ug tradisyon gitudloan ta nga importante nga magpray, di ba? Pero ngano para unsa sa unsang pamaagi nganong magbasa og Bible? No, ngano di ay na wala ta natudloan ba nga pakigsuod di ay ni siya, pakihigala di ay ni siya nga importante di ay ni kay kung walay pakihigala, kung walay pakigsuod sa balahang espiritu igsoon, wala gyud gahom ang atong ginabuhat. No, bisan pa nagpray ka pero dili pud mo suod sa imong giampuan, sa imong gistorya pinagi sa imong pagpray, religion ra na, wala gyud na say power, wala toy bunga. See, we think that a successful church is when all the seats are filled. That's success. So ang ato ang paglantaw ba sa kalampusan nga malampuson mi, successful mi nga church kay agi sa gidaghanon sa mga lingkuranan nga napuno. But success is measured by heaven is how well do you know the Lord? How mature are you? How well do you understand your purpose? No, so para sa langit ang sumbanan or ang kanang o ang ilabitong sukdanan sa pagkamalampuson sa usa ka iglesia, sa usa ka simbahan igsoon, kay wala gilantaw sa gidaghanon sa nanimba. Apan niining mga nanimba, pila man ani nila ang pareha og kinaiya ni Jesus. Pila man ani nila nga napurma si Jesus sa ilang kinasuluran. Pila ani nila ang tinuod gyud nga nakaila kang Jesus. Are you understanding it all? Diba? Nasabtan nato? Mujud ang sumbanan sa pagkamalampuson. So in many churches, all that's required is you show up and you pay a tithe. So muna nga sa daghang mga simbahan, halos tanan nga mga simbahan, ang kinahanglan lang nga basta mo simba lang ka tapos maghulog ka sa imoy kanapulo, okay na, pahits na siya. God does not want your tithe. He wants your kasing-kasing. Amen. Ang Ginoo igsoon dili lang sa ganahan sa imoy kanapulo, ang iyang gusto ang imong tibuok nga kasing-kasing.
Okay, so last week the Lord led us into Revelations chapter 3, where he said, you're lukewarm. He's talking to the church, the Laodicean church. That's us. We are the last of the 7 church ages. He's talking to them and he says that I wish you were cold nor hot, but you're lukewarm. And he said that consequently, because you're lukewarm, he said, I'm going to spew you out of my mouth, which means I will reject you. I will hang on just a second. He said, I'm going to reject you with extreme disgust. That's the actual meaning of the word spew in the original Greek. I will reject you in extreme disgust. I will vomit you out of my mouth if you're lukewarm. That's what Jesus said, not me. So sa milabay nga semana igsoon, sa miagi nga Domingo, kay gigiyahan ta sa Ginoo ngadto sa Pinadayag Kapitulo 3, diin nga ang Ginoo naghatag og sulat sa simbahan sa Laodicea. No nga adunay 7 ka mga panuigon igsoon sa simbahan, panahon sa kasimbahanan, naa na ta sa katapusang kapanahunan ug mao ni siya ang panahon sa Laodicea. Ug mao ni ang mensahe sa Ginoo para niining katapusan nga kapanahonan nga simbahan. Mao ni kita igsoon. Niingon siya, tungod kay nakaplagan ko kamo nga bugnaw-bugnaw, init-init, dili mo bugnaw, dili pod mo init, nagdagaang lang mo, naa mo sa tunga-tunga. Tungod niini, igaluwa isuka mo nako tungod sa hilabihan nako nga kaluod. So the Bible clearly teaches us, Igsoon, that we must examine ourselves on a regular basis. Where are we at in our walk with God? Where are we at in our relationship with God? And be honest about that. No, sa Biblia, so nagtudlog yun din siya sa atoa nga kanabitang mahimong tang matinud-anon sa ato ang pagsusi ug pagsuta sa atong kaugalingon nga kasing-kasing. Kung asa gyud ay ko tinuod sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa na estado sa akong pakigrelasyon kang Hesukristo? Asa man jud ko, unsa naman jud itsura aning akong pagpangalagad karon sa Ginoo nga kanang mahimutang honest ba matinud-anon. So I'm not talking about titles, positions. I'm not talking so much about what we do. What we're examining is lukewarmness in the kasing-kasing. It's in the kasing-kasing where lukewarmness dwells. I don't care if you're standing behind the pulpit. I don't care what position you have, what title you have. I don't care if you're on the worship team. I don't care how faithful you are into coming to church. What is the true condition of your kasing-kasing? So kung maghiskot ganita og pagkabugnaw-bugnaw, init-init, lukewarm igsoon, gadagaang nga pagpangalagad o gadagaang nga estado sa kasing-kasing sa ato ang kasing-kasing kay wala ni nagpasabot nga walay labot kung unsa imong posisyon, unsa imong titulo, unsa imong buluhaton, kada adlaw ba ka makita sa mga buluhaton, naa ba ka sa worship team, nagtindog ba ka diri sa pulpito, musikero ba ka, musician ba ka, nagtudlo ba ka sa mga bata, naa ba ka sa media team, ang atong gihisgutan nga estado kay dili ang atong mga binuhatan kundi unsa joy sulod anang atong kasing-kasing. Kumusta ka sa imong kasing-kasing? Init ba na? Okay, so the Lord had us do some examination. The Word of God says that judgment begins in the house of the Lord. That's where we judge ourselves according to the standard of Jesus Christ, according to His holiness. Amen. No, so, ang Biblia nagtudlo sa ato nga mahimutang mahinukmanon sa atong kaugalingon. Dili ka nang mahinukmanon nga imong kondinahon ang imong kaugalingon. Apan, imong susihon, sutaon, sumala sa sumbanan nga mao ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong nagingon nga ang paghukom magsugod gayud sa panimalay sa Ginoo. So ang ato gyud nga standard, ang atong baruganan, ang ato bitong sumbanan sa ato ang paghukom sa atong kaugalingon kay mao gyud ang sumbanan nga mao si Hesukristo ug wala nilain pa. So this week as I'm seeking the Lord, I'm getting this deep sense of how Jesus feels and what He wants to do with us. Amen. So karon nga semana igsoon, samtang nagpadayon siya sa pagpangita sa dagway sa Ginoo, kay na mas nabati niya ang mas lalom nga pagbati sa kung usa gyud ang tinuod nga gibati ni Hesukristo para sa iyang lawas ug unsa ang iyang gusto nga ipabuhat sa ato isip nga iyang sugo. And what Mom and I and some of you are sensing is there's this urgency. Yeah. There's this urgency. The Lord is urgently
He's bringing warning to us, Amen. this family here. Amen. So unsa ang kanang nabati ni daddy ni mami ug sa pipila nato nga kanabang ang Ginoo nagahatag yun nato og kanabitong madali nga pagpahimangno, pagpasidaan no nga magmatngon ta sa tuang mga pagpangalagad sa Ginoo. And the reason for the urgency is last week God did a wonderful thing. Amen. He gave us visions. He spoke to our hearts, and many of you responded. Amen. But what the Lord is really saying is, there was some people here who did not respond to the message. They did not alter their life. It did not change what they did this week. They were still practicing the same thing this week they practiced in the previous week. Nothing really changed in their life because it didn't mean anything to them. No, so ang gusto din nga ipaabot sa Ginoo sa atoa igsoon ba nga sa mensahe sa milabay nga semana nindot ang gibuhat sa Ginoo kana bang kahibulungan ang iyang mga pagpamuhat tungod kay kanang natandog ta daghan nato ang nakakita og mga pananawo nakadungog sa tingog sa Ginoo sa iyang gipadayag sa atoa no buot pasabot naay pipila nato diri nga ni respond nitubag sa kung unsa ang pagpadayag sa mensahe sa Ginoo igsoon sa atoa. Pero ang ginaingon sa Ginoo sa atoa nga daghan gihapon sa akong katawhan gikan ni atong milabay nga semana nga wala matandog, wala mitubag, wala naminaw, wala may patalinghog sa akong mensahe para kanila. Wala to nila gidawat isip nga personal. Kay ngano nakita nako nga maura man sa gihapon ang ilang kinabuhi. Kung unsa ang ilang milabay nga semana, maura gihapon ang ilang gibuhat karon nga semana. Wala gyoy kausaban nga nausab. Walay kabaguhan. Wala sila gilihok sa ilang kaugalingon. So, Ikson, if the heart of the Lord could not touch our people's hearts last week, that person who could not be touched is probably lukewarm. Nubot pa sa butigsoon, kung ang mensahe sa Ginoo sa milabay nga semana, kung ang Ginoo mismo wala nakatandog sa imong kasing-kasing, posible gyud nga gadagaang naka. And I don't know who's lukewarm and who's not. 'Cause Wala. you can't tell by looking on the outside. Ug dili gyud pud si Daddy makaingon kung kinsa ang nagdagaang ug kinsa putong gabukal sa kainit sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo tungod kay dili man sayon nga makita sa panggawas lang kung kinsa gyud ang tinuod nga on fire para kan Jesus. Unless the Lord chooses to reveal that. Gawas kung ang Ginoo mo'y magpadayag niana. But He doesn't want to reveal to other people about our lukewarm heart. He wants to reveal it to us ourselves, about ourselves. Amen. Pero igsoon sabta nga dili gyud unta gusto sa Ginoo nga di ba? Makaulaw ba ya hubuan ka atubangan sa ubang tawo? Dili ganahan ang Ginoo nga ipadayag ang imong pagkabugnaw-bugnaw init-init atubangan sa ubang tawo. Ang gusto gyud sa Ginoo, ikaw sa imuha mismo, ikaw ang iyang ingnon, mao ni itsura sa imong kasing-kasing. In Ikson, I don't want to exaggerate or overstate what I sense the Lord saying, but I also don't want to understate. I want to say exactly what I believe His heart is saying. Amen. And let Him speak the truth to us. Amen. No dili niya gusto nga pasulabihan kung unsa ang giingon sa Ginoo para sa atoa igsoon, pero dili pud sa gusto nga kuhaan niya nga kanang minusa niya kung unsa gyud ang tinuod nga kinauyukan sa mensahe sa kasing-kasing sa Ginoo para sa atoa. And what I sense ug unsang iyang nabati is the Lord is saying some of your family has in their heart they're already backsliding. They're already backslidden. Unsa ang nabati ni Daddy igsoon nga pipila nato niini nga pamilya nga adunay pipila nato diri nga mibiya na gyud sa pagpangalagad kana bang mitalikod hinahinay na nga hinahinay na nga nadalinas patalikod. And the next step for somebody who's backslidden, who refuses to repent and listen to the Lord, the Bible talks about falling away. No, ang sunod, igsoon, hinumdumi gyud nga sa Biblia nagingon gyud nga sa diha gani magsugod na ta nga madalinas ta patalikod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala gyud lain nga lika nga imong mabuhat, padulong na gyud na siya sa pagbiya. So I feel like the Lord wants to re-emphasize lukewarmness today as a warning because He doesn't want any of us to fall away or to be backslidden. So dili mo nang
nabati ni Daddy Igsoon nga gusto sa Ginoo nga tagaan og dugang nga pagpanabot og paghatag og gibugaton. Ang pulong nga pagkadagaang or pagkainit-init bugnaw-bugnaw sa tong estado sa tong paghigugma sa Ginoo Igsoon tungod kay gusto sa Ginoo nga pasidan-an ta nga kung dili ta magmatngon, kung di ka magtarong Igsoon, di ta magtarong sa tong pakigrelasyon sa Ginoo, malaglag yun ta. So, any of us, if we don't have a desire for holiness, if we don't have a desire in our heart to pursue Jesus with all of our heart, we're probably lukewarm. No, para natong tanan Igsoon, kung sa atong kasing-kasing wala na bitaw tay amor, wala na tay gana, wala na tay tinguha, dili na lami para sa atua ang mga balaan nga butang para sa Ginoo, dili na ta ma-excite, wala na kaikag sa imuha nga mangita sa dagway sa Ginoo, dili na exciting para nimo ang mga lagad sa Ginoo. Posible Igsoon nga bugnaw-bugnaw init-init na ta. And Igsoon, anyone, anybody, regardless of title or position, can become lukewarm. They can go to church week after week after week and preach like nobody's business, be on the worship team, be used by God mightily, I'm telling you, and still be lukewarm. No, so, si bisan kinsa Igsoon, bisan unsa pa iyang posisyon, titulo, unsa pa iyang tawag, pwede nga nagtindog diri sa tubangan, pwede nga nag-lead og worship, no, dili gyud na siya ikagarantiya nga agi kay nakita pa nimo siya nga nagbuhat, naa pa nagtudlo pa sa mga bata or nagwali pa, no, pero Igsoon dili gyud ikagarantiya nga nagkalayo pa na siya. Pwede gyud gihapon nga nagdagaang na di ay ang iyang pakirelasyon sa Ginoo. Because we're talking about the condition of the heart. Kaya ang atong gihisgutan diri Igsoon, kondisyon sa kasing-kasing. Okay. Now, if we admit or we see or God reveals that we're lukewarm towards Him, we can change. We Amen. don't have to stay lukewarm. We Amen. can make a decision right now Amen. that we can change. We don't have to stay that way. Amen. No, so kung ato lang di ay ilhon, kung ato lang kanabitang muamin lang gyud ta ba, mo-acknowledge lang gyud ta, muuyon lang gyud ta, then kung makita gyud pod nato sa tong kaugalingon nga lagi nung ako mana, naaman na ako, na ako'y part, ana, dili man tingali tibuok kasing-kasing, pero na ako'y lawak sa akong kasing-kasing, na ako'y pagkadagaang, pwede gyud kaayo na mausab. Dili kinahanglan nga magpabilin ta diha, dili kinahanglan nga diri ra ko kuto, bingani naman jud ko. Dili Oh. kinahanglan igsoon nga diha ra gyud ta. I know for a fact, around the world, there's millions of Christians who go to church religiously who are not even saved, they're not even born again, because they're not being taught what that means. So, They're being taught, say a prayer, go to church, pay your tithe, and you're good. And that's not the Bible, Igsoon. No, so kabalog yun si Daddy Igsoon, isip nga tinuod ni, nga tinuod siya nga butang, nga sa tibuok kalibutan, daghang nagasimba, pero dili gyud tinuuray nga luwas. Kaya nga naman, wala gyud sila tinuod nga nakasigurado sa ilang kaluwasan, kaya gitudlo lang sila, basta sabat lang ani nga pag-ampo, then mukuyog ka na ako sa church, then sige na ka magpakita sa simbahan, the best. Okay na. Pero Igsoon, dili na mao ang gitudlo sa Biblia. The Bible's clear. Without holiness, no one will see the Lord. No? Ang Biblia, klaro nga nagtudlo Igsoon, kung wala ang pagkabalaan sa kinabuhi nato, wala gyud makakita sa Ginoo. Dili ta makakita sa Ginoo. So the standard of Jesus is nothing less than holiness. No, so, buot pasabot ang sukdanan, ang sumbanan ni Jesucristo Igsoon para sa tong kinabuhi, walay lain. Buot pasabot ang iyang gipangita, wala nay lain, pagkabalaan, maura gyud na. Okay. Maura gyud So- ang iyang sumbanan. So there's subtle steps that we take that causes us to backslide and can lead to falling away. It doesn't happen accidentally. It begins with being disobedient to what the Lord is telling us to Wow. do. Wow. It always begins with disobedience. Amen. In the small things. No, so, ang Always. Igsoon, sa ato ang mga kinabuhi nga Kristohano, naay mga ginagmay, hinay-hinay lang, kanabitang mga likang, jutay-jutay lang nga mga likang, kanabitang mo'y magiya nato padulong sa pagkadalinas patalikod. Di ba, geng? So, nga magdala pod nato padulong sa pagbiya na sa atong pagpangalagad. No? Asa ni siya magsugod tanan? Magsugod siya sa atong pagkasupakiro ug supakira sa gagmay nga mga sugo sa Ginoo sa atoa. Pag moingon na bitata nga, dili lang sa. Diba? Those who are not here today, I ask you,
to take this message to them. Kadtong mga wala, Take this message to them in your house fellowships. Take the message to them because you love them. amen. They need to hear this message. Amen. So katong mga wala diri igsoon, kanang mahigugmao nato nga ipaambit ni nga mensahe. Kaya nga naman, tungod kay nahigugma ta nila. No, ato ning balikon sa paghiskot sa atong mga panagtigom sa atong mga panimalay karong Martes. No, ngano man tungod kay nahigugma ta sa ila, dili ta ganan nga mga imperning sila. The Lord loves us, igsoon, and He's only trying to warn us in order to help us to want to change because we love Him. Amen. No, so ang Ginoo igsoon tungod kay nahigugma ang Ginoo, no, kitsa gud po'y amahan nga timi-timi. Nga kung nakita niya ang mga anak nga padulong na sa kalaglagan, dili niya pasidan-an. Di ba? Munang kita, tungod kay nahigugma pud ta sa tong amahan, maminaw ta, no? Mo patalinghog gyud ta nga lagi no, giwarningan ko. So dili jud ko ganahan nga kanang kung asa ko niya giwarningan, mo yarok gyud pud ko lahos. Okay, so JM's going to read today's daily devotional because when I typed that out this morning, it was clear that's going to be part of the message today. And this is speaking about disobedience and the result of that disobedience. No, and how to stop being disobedient. Wow, thank you, We're Lord. going to help you today. We're going to show you how to grow in your relationship with the Lord. Thank you, Lord. Okay? Amen. We're going to give you the answer. The answer is obedience to Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Amen. So pagkabasahon nako ning devotion nato para karong adlaw igsoon tungod kay sa pag-type ni Daddy ganiha, sa pag-post aning devotion sa Facebook kay nakita gyud ni Daddy nga mahimo siyang kaparte gyud siya sa mensahe ni Lord para nato karong adlaw. Kay gusto sa Ginoo nga patubuon ta sa tuang pagkamasinugtanon sa iya. No? Kay gusto ni Lord nga mutubo ang atong relasyon. Mutubo gyud ang relasyon kung naay pagkamasinugtanon. No? So, naa ang solusyon dire. Tudloan ta karon unsaon di ay nga mahimo ko masinugtanon sa Ginoo. Amen? Amen. Sige, so basahon nako. What's next to do? Unsa man ang sunod nga buhaton? So ang scripture kay nadia sa John 13:17, Juan 13:17. Kung nasayod ka o nahibalo ka niini nga mga butang, gipanalanginan ka kung buhaton nimo kini. Amen. Himoa nga determinado ka nga mas makaila ug makabalo kaysa sa uban. Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon dili nimo putlon ang linya or ang kable nga maoy naghikot kanimo didto sa pantalan or kanabitong kung asa ka gihiktan, ang Ginoo magdala og dako nga unos o bagyo sa imong kinabuhi aron sa pagputol niini ug aron nga ipadala ka ngadto sa dagat. Jonas, Nindot tayo. busa ibutang ang tanan sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Lakaw ngadto sa dagat sa dako nga balod sa iyaang tumong. Ang tawad ako kay balod ron. Di ba? Ug ang imong mga mata maabli. Kung mutuo ka ni Jesus, dili nimo hutdon ang tanan nimong mga oras sa kalmadong mga tubig diha lamang sa pantalan nga puno sa kalipay apan nahikot pug ka diha sa pantalan. Tinuod gyud. But pasabot kung nituod daw ta ni Jesus, dili daw mahurot ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga kalmado ra gyud sige atong pagpangalagad, no? Kalmado lagi pero gihiktan pug ka sa pantalan. Diba? Ang mga barko gihiktan man na. No, so kinahanglan nga mugawas ta gikan sa daunganan or gikan sa pantalan ngadto sa lalom sa kinahiladman sa Ginoo, sa inaluman sa Ginoo ug magsugod sa pagkahibalo sa mga butang para sa tong kaugalingon, magsugod ta nga makabaton og espirituhanon nga pag-ila. Amen. Kung nasayod ka nga kinahanglan kang mubuhat or naa kay angay nga buhaton ug imo kining buhaton, diha mas masayod ka nga madungagan ang imong nahibaw-an. Amen. Susiha ang imong kaugalingon kung asa ka nanapol. Asa ka nagsugod nga nawad-an kag interes sa imong espiritual.
ug imong makaplagan nga mobalik ni siya sa punto diin nga wala ka mibuhat sa butang nga nasayod na ka nga dapat unta nimong buhaton. Wala nimo na buhata, wala nimo to buhata tungod kay tingali na bati nimo nga dili man pud kinahanglan nga buhaton ni karon. Pero karon wala na kay panglantaw o pag-ila. Busa karon wala na kay panglantaw o pag-ila. Ug sa panahon sa krisis, sa imong espiritu, nagkasalimuang ka, distracted. Imbes nga espiritual, nga may pagpugong sa kaugalingon. Ay, totoo. No? Oh, but wait, there's more. Sakit. Hindi nagisiun. Woo! So pag dili day tayo obedient, mahalap daw nga to ang panglantaw o atong discernment. So sa panahon o ma-brown out ka ba, ma-out ka. No, des muna sa panahon nga na ang crisis, distracted na ka. So wala na kay self-control. Birada na lang. Turagsoy. No? So usa kini ka makuyaw nga butang nga magdumili sa pagpadayon sa pagkat-on ug sa paghibalo og dugang. Ang kabaligtaran sa pagkamasinugtanon mao ang estado sa panghunahuna diin nga nagbuhat lamang ka og kaugalingon nimong oportunidad sa imong pagsakripisyo sa imong kaugalingon ug oportunidad para sa imong kaugalingon nga kadasig. Unya imo ka nang masayop nga abi nimo naa pa kay pag-ila. Makati. So sayon lamang para kanimo nga isakripisyo ang imong kaugalingon kaysa matuman ang imong espirituhanon nga kapalaran nga gilatid sa Roma 12:1 hangtod sa 2. Apan mas maayo nga matuman nimo ang kabubuton ug ang tumong sa Ginoo sa imong kinabuhi pinaagi sa pag-ila sa iyang kabubuton kaysa sa pagbuhat og dagkong mga butang sa pagsakripisyo sa imong kaugalingon. Kay ang Biblia nagingon sa unang Samuel 15:22, huna-hunaa hinunua ang pagkamasinugtanon mas maayo ug labing mahinungdanon kaysa sa sakripisyo. Pagbantay sa paglantaw lamang o sa pagbalik sa kung asa ka gikan. Imbes nga gusto unta sa Ginoo nga mahimo ka kung unsa ang wala pa nga nahimong ikaw.